nagsabay-sabay na nagrarally sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Grabe pala, no? Ipapakita ko 'yan mamaya na delikado talagang matanggal si Presidente Bongbong Marcos bilang presidente. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ay ito ngang si Presidente Bongbong Marcos, sa napansin ngayon ng mga netizens, delikado na si Presidente Bongbong Marcos. Dahil nga dito it all started with itong kay dating Presidenteng Duterte, itong hakbang ng maisog, no? Si Duterte nagpupush siya na pinaalam niya sa taong bayan na itong maisog rally na ito ay it's not the purpose na para tanggalin si Presidente Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi para patalsikin si PBBM. Pero sabi ko nga, napansin natin sa social media na delikado na itong si Presidente Bongbong Marcos. Alam niyo ba kung bakit? Dahil kung mapapansin niyo sa balita, iba't ibang parte ng lugar ng Pilipinas nagrarally na. Grabe na yung panawagan ng taong bayan na gusto na nilang ipa-resign itong si Presidente Bongbong Marcos. Kaliwat kanan. Noon ngang, I think that was Sunday, nagsabay-sabay na nagrarally sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Grabe pala. No, ipapakita ko yan mamaya na delikado talagang matanggal si Presidente Bongbong Marcos bilang presidente. And let me remind each and everyone na mga kalaban nitong ni Duterte, hindi si Duterte ang may gusto niyan. Hindi ang mga Duterte ang may gusto na patalsikin si PBBM bilang presidente ng Pilipinas. Ang may gusto po ang taong bayan. Unti-unti nang dumadami. Dumadami every month talaga sa buong parte ng Pilipinas. So kaya nga ako sa totoo lang, hindi ko gusto mangyari yan na mag-resign o matanggal si PBBM bilang presidente because it will not do good. Magkagulo lang talaga. No? Kasi kung tutuusin, meron rin namang konting supporter ito si PBBM. Ngayon, I'm afraid na kung itong si Presidente Bongbong Marcos, kung hindi niya pakikinggan itong mga taong bayan, di ko lang alam in the next few months, unti-unti itong dadami at dadami itong magrarally. I-analysis ko yan unti-unting dadami at sisigaw ito na Marcos resign. Yan ang ikinatakot ko eh. Kaya nga, delikado itong si Presidente Bongbong Marcos. Okay, mamaya pag-uusapan natin yan kasi isa ito sa mga topic natin. Pangalawa natin pag-usapan ay meron bang kasalanan itong si Presidente Duterte patungkol po sa sinabi niya na alam niya kung saan ngayon si Kibuloy. Okay, so merong ipinakita na video at analysis itong si Ed Lingao. Panoorin natin at tingnan natin kung sasang-ayon ba tayo sa kanyang analysis patungkol dyan, okay? Kasi kung may kasalanan si Duterte, bakit itong mga kalaban niya, bakit hindi nyo kakasuhan kaagad si Duterte? Di ba? Ang dami nyo kasing pautot, ang dami nyo kasing drama pa eh. Okay, with so much with this topic guys, interesting itong mga topic natin ngayon, no? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan tulungan nyo ako na i-like at saka i-share itong ating live, itong ating video para naman guys kakalat ito sa taong bayan na hindi pa alam ang ating channel na makarinig sila dito dahil napansin ko marami na ring mga nanonood, nakikinig dito sa ating channel at so far naman nagugustuhan nila kasi na-update sila sa mga pangyayari, okay? So sabay-sabay nating i-like at i-share ang Facebook at YouTube, like and share, 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, marami dito mga nanonood na nagugustuhan nila ang ating topic pero hindi pa rin nakasubscribe sa atin So subscribe sa ating YouTube at follow rin sa ating Facebook page kung para naman updated kayo at saka ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong mga panibagong live, panibagong update at mga breaking news, okay? So sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe, 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow, subscribe na ba lahat? So kung mapapansin nyo, unti-unti na talagang dumadami ang mga nananahimik mga nananahimik dati pero ngayon nagsasalita na dahil hindi na nila nagugustuhan ang sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas. Okay? Meron talagang madaming reklamo. Sa panahon po ni former President Duterte, isa lang ang grupong nagrarally, yung grupo nila Babalo, di ba? Kung matatandaan natin. Pero ngayon, kaliwat kanan sa iba't ibang parte ng Pilipinas, nagrarally na po. So it really shows, no? Kung ma-observe mo na ganyan, it really shows na there is really something wrong about the government. Di ba?
So ngayon, itong video na ipapakita ko sa inyo, ito yung patungkol po dito sa nagsulputan ng mga rallyista. Iba't ibang parte ha. Ipinakita ito at walang ibang nagbalita neto kundi ang SMNI lang. Hindi ito binalita ng mga mainstream media ng like GMA, News5, ABS-CBN. Ayaw nilang ibalita ito. Dahil yung mga mainstream media na yan, takot rin yan sa gobyerno. Okay? Ang hindi lang takot ay itong SMNI. So ito, ipapakita natin ha. At magre-react tayo. Okay, pasok! Hindi humuhupa ang galit at sigaw ng taong bayan sa mga nakaupo sa gobyerno ngayon. Sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi layunin ng hakbang ng maisog na pababain sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Pero iba naman kasi ang isinisigaw ng taong bayan. Grabe. Sino ba ang masusunod? Narito ang report ni Sara Santos. Ito, hindi na ito mapipigilan ni former President Duterte ha. Kahit sabihin ni former President Duterte na no, we are not for ousting the president or tanggalin ang Presidenteng Marcos o dapat mag-resign na siya. Kahit pagbawalan yan ni former President Duterte, mismo si former President Duterte, wala siyang magawa dyan. Kung ang taong bayan, buong Pilipinas dahil dumadami na ng dumadami, hindi mo mapipigilan ang taong bayan dahil ang taong bayan po ang pinakapangyarihan po. Sila po ang nangluklok dito sa mga government officials na ito. Mas powerful pa yan sa batas kung buong taong bayan na ang sisigaw. Itong hakbang na isog does not call for the ouster of the President Marcos. It does not call for his resignation. Yan ang nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mismong National Day of Protest at 30 ng Hunyo. Pero ito ba ay sang-ayon o salungat sa nararamdaman ng taong bayan? Consistent naman siya ever since. Pero iba nga ang sinasabi ng tao. There is a disconnect between what he's saying and what the people want. So ang talong dyan ay sinong susundin natin? Tingnan nyo, nangingilabot yung balahibo ko. Alam nyo ba kung bakit? Duterte is pushing na wag tayong maging bitter o gagawa tayo ng hatred sa gobyernong ito na ipa-resign si PBBM. Siya na mismo nga ang nananawagan, pero hindi na makokontrol ni former President Duterte ang taong bayan po. Dinidibdib na nila ang galit nila dito sa ginagawa ni PBBM. Ako as a vlogger ngayon, ako mismo ang magsabi sa inyo, mga audience, na you can shout, you can express what you feel kasi demokrasya naman tayo, pero ako ayoko. Di ko gusto na si PBBM mapatalsik siya sa pwesto. Ayoko rin. Kasi it will not look good, no? Na, nagtagumpay tayo dahil napatalsik natin yung presidente. Ako dahil nirerespeto ko yung batas, dahil ang batas po ang nagluklok kay PBBM na maging presidente, nirerespeto ko yung batas. The problem is, ang taong bayan po, binoto itong si PBBM. Binoto para maging presidente. Ngayon, ang sabi ng taong bayan, nabudol sila. Hindi ito yung mga reason para binoto namin siya dahil alam naman natin, maraming campaign promises na ginawa itong si PBBM na hindi naman tinutugon, walang nangyari. Tapos ngayon, hindi pa pinakikinggan ang taong bayan. Ngayon, the only way na hindi dadami ang taong bayan na magsisigaw na resign BBM, the only way for that is, Mr. President, we will advise you, please listen kung ano yung hinanaing ng taong bayan. Yun lang po. Kaya nga, sabi ko sa aking sarili, delikado itong si Presidente Bongbong Marcos. Kung still, he will ignore these people shouting at the streets. Itong mga nagrarally, kung still i-ignore niya yan, dadami at dadami yan. Kung hindi mo ito papansanin, Mr. President, dadami at dadami yan. Tingnan mo. Mismo si Duterte, hindi niya yan makokontrol. Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang hakbang ng maisog ay hindi kontra ninuman. Mayroon mang mga panawagan tulad kay Pangulong Bongbong Marcos na bumaba sa pwesto, pero anya, ito ay sentimiento lamang ng taong bayan. Ang taong bayan kung kanino nanggagaling ang kapangyarihan. Ang taong bayan na mas Actually, lilinawin ko. Yung mga taong bayan na nagsisigaw na gusto na nilang mag-resign itong si PBBM, wala ring magagawa ang taong bayan kung hindi magre-resign si PBBM. Pero kung mangyari yung kagaya kay kung matatandaan natin si Presidente Erap Estrada na
dumadami talaga yung sabi Erap resign, dumadami talaga. So, napansin ni Erap Estrada na ayaw na ng taong bayan sa kanya. So, kusang loob na lang niyang in-understand na parang ayaw na sa akin yung taong bayan eh. Magre-resign na lang siya. O, nag-resign si Erap Estrada. Di ba? O, tapos meron pa ng mga supporters ni Erap Estrada doon. Di ba? O, kasi meron din na mga nagrarally. Pero, ibang sitwasyon yun kay Estrada rin. Meron rin tayong nakikita doon na pinupolitika rin. Okay? Pero ito iba. Iba ito ngayon. Alam nyo ba kung bakit? Nag-start kasi tayo sa magaling na presidente na si Duterte. Tapos, heto ngayon ang pumalit na si PBBM, the people can't help but compare. Nakikita nila ang diferensya sa Duterte administration to the Marcos administration, kaya sila ngayon nagsisigaw. Remember that PBBM promised to continue the good works of President Duterte. Pero hindi yan nafe-feel ng taong bayan. Nasasaktan ang taong bayan every time marinig nila at mapakinggan nila sa mga government officials na nag-iiba yung mga desisyon ni PBBM sa mga campaign promises nila. Nasasaktan ang taong bayan. They can't help sa kanilang sarili but to shout on the streets. Ito yung isinisigaw namin. Nagtatampo kami sa gobyerno. Oh, ganun yung nangyari, Mr. President. Habang may oras pa, Mr. President, you have to do something. Pangyarihan sa mga opisyal ng gobyerno. Parang kailan lang ay sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na nakakaroon ng creeping discontent o unti-unting pag-usbong ng negatibong damdamin ng mamamayang Pilipino na posibleng magresulta sa mas malalang problema pagdating ng panahon. Pero ngayon, Diba, sinabi ko na noon na there was a creeping discontent. Ngayon, hindi na creeping. Nandiyan na, kitang-kita na. Lumawak na, lumalim na. Mismo si Panelo ha, siya rin mismo nakapansin rin, lumawak na, Mr. President. Lumawak na, Mr. President. Maawa ka naman, pakinggan mo ang taong bayan. Bakit na? Tugunan mo yung mga pinapromise mo para hindi magrereklamo ang taong bayan. Kaya mga tao, ibinubulalas na yung kanilang masamang loob. ipinunto rin ni Attorney Panelo na pagdating sa batas ay mayroong isang doktrina na nangingibabaw sa lahat. The welfare of the people is the supreme law. Sa Latin, ang mga katagay, salus populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. So kung ang mga tao na siyang nagluklok sa mga inihalal, ang mga tao na siyang lumikha ng gobyerno ay sa kanilang pananaw, paniniwala na ang kapakanan ng taong bayan ay nakaratay na at kinakailangang gawa ng paraan. At pag ang kagustuhan nila ay baliktarin ang ginawa nilang paghalal. Kung gusto po nila na magkaroon ng pagbabago, yan ang pinakamataas na batas. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman